Paano ba maligtas ang tao? Sa simpleng paraan. Sumampalataya. Ang sabi nga sa Acts 16:31, sumampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas. At napakaraming mga tao at maraming mga umangking Kristiyano na sila ligtas sapagkat sila'y sumampalataya kay Jesus. Sapat na ba yon? Sapat na ba yon na panghawakan? Well, totoo naman, kung talagang ligtas ka, sapat na yon na magdadala sa iyo sa kaharian ng Diyos. Pero habang tayo nabubuhay, hindi pa sapat yon ang kaalaman natin yon. Sapagkat marami po ang mga umaangkin na sila'y sumampalataya ngunit hindi totoong ligtas. Bakit po? Ang kanilang pananampalataya ay batay lamang sa damdamin. Batay lamang sa isipan. Basta ako sumampalataya, ligtas na ako. Pero paano ang buhay? Nakikita ba ang buhay? Ngayon, ang buhay natin, yun ang patunay ng ating kaligtasan. Pero ang buhay natin, hindi basta kung gusto lang natin, kundi batay sa mga katotohanan ng ating natututunan. Kaya nga bilang isang Kristiyano, dapat nandun tayo sa salita ng Diyos, pag-ibig natin sa salita ng Diyos, pagbabasa at pagbubulay-bulay, anong layunin? Upang tayo ay maging tulad ng isang punong kahoy na matatag, namumunga, at laging sariwa mga dahon o magaganda ang patotoo. Kaya hindi po sapat para sa atin habang nabubuhay na magtiwala lamang tayo na ako'y sumampalataya, ligtas na. Kailangan nating lumago. Ang sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 18, dapat tayong lumago sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung hindi natin kilala ang Panginoon, ang ating pananampalataya ay mananatiling damdamin, lundag sa dilim, basta ako sumampalataya. Ang pananampalataya sa Biblia ay hindi po lundag sa dilim, kundi ang pananampalataya natin ay may batayan. Katotohanan na ating napakinggan, katotohanan ng ating pinaniniwalaan, katotohanan ng ating ginayakap, at katotohanan ng ating ipinamumuhay. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang salita sa John chapter 8 verse 31 to 32, kung kayo ay nagpapatuloy sa aking mga salita, tunay na kayo mga alagad ko. Malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa inyo. Maraming umaangking ligtas pero hindi pa rin sila malaya sa kanilang sarili sapagkat damdamin lamang ang kanilang pananampalataya. Kaya ngayong umaga, kailangan nating magkaroon ng laman yung ating pananampalataya. Kung tawagin yan sa English, the faith. Si Pablo, ang mga apostol, handa silang tumayo sa pananampalataya, mamatay sa pananampalataya, magdusa sa pananampalataya, dahil ang kanilang pananampalataya ay hindi lundag sa dilim, kundi may laman. Kaya dapat malaman natin ang ating totoong pananampalataya, anong nilalaman nito? Ang Diyos at ang ating kaligtasan. Kaya nga, simulan natin ang pag-aaral tungkol sa pag-alam ng ating kaligtasan sapagkat yun ang ating pananampalataya. Kaya ba yung ako'y sumasampalataya sa Panginoon na siya nagpapatawad na yun po yun. Pero ano yung pananampalataya mo na handa mong tayuan, handa mong kamatayan? Dapat alam mo kung ano yung nasa loob ng pananampalataya nyo. At yan po nang ibabahagi natin ito mga darating na mga buwan pa ng ating series about order of salvation. Ang kayusan ng kaligtasan. Sa Latin, ordo salutis. Okay? So, ang order of salvation, may tutulad ko sa isang illustration. Tulad ng isang architect at contractor. Ang architect po,
Siya yung nagguguhit ng plano batay sa kanyang isipan. Di ba? Yung architect. Kung ano yung nasa isipan niya, yun ang kanyang iguguhit. Lahat, kompleto. Kung ito man ay building, ginuguhit niyan. Plano niyan. Ang kontraktor naman, ang siya namang susubaybay doon sa linya, siya yung unang naglalagay ng bato doon sa gusaling kanyang itatayo batay sa plano ng architect. Yan po yung order of salvation na hati po sa dalawa. Kung tawagin dyan is logical order and chronological order. Yung logical, tumatayo, siya yung nagpaplano. Yun yung nasa isipan pa lamang niya, iginuguhit niya ang plano. At ang contractor naman, yun naman ang nagsasagawa noong plano tumutupad upang maitayo ang isang gusali. Ganyan ang kaligtasan. Mayroong logical order at chronological order. Ang logical order ay ang pagkasunod-sunod ng kaayusan ng kaligtasan ayon sa plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay ginawa niya bago pa lamang likhain ang sanlibutan at ang panahon. From eternity past, God has a plan. At ang plano niya ay sunod-sunod yun. Nasa order. At pagkatapos po, chronological order naman, ito yung pagkasunod-sunod ng kaayusan ng kaligtasan ayon sa aktong nararanasan ng tao. Yun yung chronological. Yung logical, plano ng Diyos, kumpleto na sa kanyang plano, naiguhit na lahat ang simula at katapusan. Pagdating sa chronological naman, ito naman yung pag-apply na nararanasan ng bawat taong naliligtas. So, yun po yung order of salvation. Pero simula pa lamang ito, pag-aralan natin ang pagkakaiba ng logical and chronological order of salvation. Basahin natin ang Romans 8 verse 29 to 30. Romans 8 verse 29 to 30. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat yaong mga kanyang nakilala ng una pa, ay itinalaga rin niya upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya'y maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay tinawag din naman niya, at yaong kanyang tinawag ay pinawalang sala rin niya, at yaong kanyang pinawalang sala ay niluwalhati rin naman niya. Now, yung talatang ito, kung tawagin yan sa theology, is the golden chain of salvation. Ang malagintuang tanikala, dugtong-dugtong ng kaligtasan. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kami ay inyong tinipon muli upang maupo sa iyong paanan at pakinggan ang inyong mga salita na magbibigay sa amin ng katotohanan. At ang katotohanan ito ang siyang makapagpapalaya sa amin sa lahat po ng aming mga maling kaisipan, mga maling akala, at maituwid ang tama at tumibay kami sa katotohanan ng aming pong kaligtasan. Nang sa ganon, anumang lindol, anumang bagyo at unos, hindi kami matitinag sapagkat kami nakatayo sa isang matibay na bato ng kaligtasan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, sa kabanatang ito na ating binasa, ipinakita ni Pablo ang katiyakan ng kaligtasan ng mga hinirang. Ipinakita niya ito. At ito ang kung tawagin, the golden chain of salvation. Ang malaginintuang kadena ng kaligtasan na nagpapakita ng plano ng Diyos
mula sa simula hanggang wakas. Hanggang katapusan. Remember Philippians 1:6, siya na nagsimula, siya rin na magtatapos. So, yun po ang kaligtasan. At sa kaligtasan, lahat po ng attributes ng Panginoon, makikita natin. Kaya nga, attributes of God and the order of salvation, kung tawagin yan, the faith. Yun yung ating pananampalataya. Ngayon, kung ikay nagtitiwala lamang sa damdamin, basta ako ligtas na, baka hindi nga. Kasi ang kaligtasan po talaga at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa iyo. Maring ligtas ka pero mabuhay. Walang katatagan, konting problema, nagtatampo. Lahat ng klase ng kadahilanan pwedeng gamitin. Katulad ng lindol ngayon, may taranta na. Ano kaya pag dumating yung the big one? Anong gagawin natin? Para kang wala kang assurance. No? So ito, makikita natin yung chain of salvation mula sa simula hanggang katapusan. Mula sa foreknowledge, pag sinabing foreknowledge, paunang kaalaman ng Diyos. Nakita na ng Diyos sa lahat. Kaya nga niya, iginuhit ang lahat ng kanyang layunin para mangyari kung ano yung katapusan. Hindi po ito foreknowledge gaya ng paniwala ng ibang mga Kristiyano, na ang Diyos daw tumatanaw sa unahan, sa future, at tinitingnan niya kung sino yung sasampalataya. No, ang foreknowledge dito ay paunang kaalaman ng pamamahala ng Diyos. At saka kanyang itinatakda o predestined, binibigyan ng destinasyon bago ang paggaganap patungo sa pagtawag, sa justification, sa glorification. So, walang puwang para sa pagkakamali o pagkakaputol ng ginawa ng Diyos. Logically, chronologically, wala pong pagkakamali. Ito'y makikita natin sa dalawang ito. Ulitin ko, logical order ay ayon sa pananaw ng Diyos. Ito'y ugnayan ng bawat bahagi ng kaligtasan. Alam niyo kung ano yung bahagi ng kaligtasan? Una, election. Kalawa, calling. Pangatlo, regeneration. Pangapat, conversion. Panglima, justification. Pang-anim, adoption. Pang-pito, sanctification. Pang-walo, perseverance of the saints. Pang-siyam, glorification. Diyan sa order of salvation yan, makikilala natin ang attributes of God. Diyan natin makikita. Kaya nga, kung alam natin ang kaayusan ito ng kaligtasan na plano ng Diyos, mga kapatid, hindi ka matitinag kahit wala kang makain, wala kang pamasahe, may lindol, may baha, anuman, may sakit ka man, may cancer ka man. Masakit, katulad ng kapatid natin ngayon, si Sister Aileen, umiiyak dahil kagagaling lamang sa pagsalin ng dugo, tsaka yung dialysis, ngayon ang puso naman talagang masakit. Umiiyak siya. Umiiyak man tayo, pero andun yung katatagan natin dahil alam natin kasama ito sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Plano niya ito lahat para sa kanyang kalulatian. Then yun yung logical, pananaw ng Diyos. Chronological naman ayon sa karanasan ng tao. Pagdating po sa kaligtasan, yung pong logical, gawa ng Diyos yan. Gawa ng Diyos, di maaaring magkamali. Pero pagdating sa chronological naman, maaaring ang kaligtasan natin ay naayon sa panahon. Pwedeng sa isang sermon lang, naligtas ka. Maaaring sa 2 sermon, tsaka ka naligtas. O maaaring 1 buwan, doon ka naligtas. O maaaring 1 taon. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang Diyos ang nagbubukas ng puso at nagbibigay ng unawa sa atin.
Hindi tao ang namamahala ng kanyang ikaliligtas at kaligtasan. Kaya huwag tayong mainip sa mga anak natin, magulang natin. Ang kailangan lang natin is to continue on praying and sharing the gospel. Sapagkat ang sharing ng gospel, doon dumarating ang pananampalataya. Hindi natin alam kung kailan binuksan ng Panginoon. So, ang layunin ng sermon natin ngayon, pag-aral sa umagang ito, ay upang maunawaan ang pagkakaiba ng logical and chronological order. At hindi lang yon, upang makita ang parehong kaayusan, ay nagpapakita ng karunungan, kapangyarihan at biyaya ng Diyos lamang. So, ito po isang gawain para himukin tayo na mamuhay na may katiyakan, kabanalan at kagalakan sa plano ng Diyos pagdating sa ating kaligtasan. Na isa-isahin natin ang dalawang ito, ang pagkakaiba. Logical order. Ito ay plano ng Diyos from eternity. Plano ng Diyos, wala pang mundo, wala pang panahon, kundi eternidad. At ito po ay ang plano ng Diyos nakabatay sa ugnayan ng mga bahagi ng kaligtasan ayon sa kaisipan ng Diyos. Natignan natin, halimbawa, unang-una is number 1, election. Pangalawa, calling. Pangatlo, regeneration. Under that is faith and repentance. Pang-apat is conversion. Sa Tagalog, pagbabalik loob. Ay, minsan pinagkakamali ito ng mga Christians, conversion at sanctification, magkaiba po yun. Panlima, justification. Pang-anim, adoption. Doon lang magiging anak. Okay? So nakita niyo, ang sabi ron sa John 1:12, lahat ng tumanggap at sumampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak. Pero marami ka pang pinagdaanan. Hindi ganun kasimple. Hindi ka makakasampalataya hanggat hindi ka muna na-regenerate, na pananak na muli. At sasampalataya ka lamang dahil pinagkalooban ka ng panampalataya nung ikaw ay pinanganak na muli. At doon din ikaw ay binigyan ng repentance, pagsisisi, pagbabalik loob, pagbabago ng isip, kaya na conversion, gawa ng Diyos. At dahil ikaw na-convert, ikaw ay justify. Adoption. Pampito, sanctification. Ito yung patuloy nating pagiging banal, pagbabago. Hindi yung conversion. Ang conversion, minsan lang yan nangyari sa iyo. Yun yung respond mo, nung ikay pinanganak mo, nag-respond ka sa Diyos na ikay magsisi at ikaw ay sumampalataya, kaya ikaw ay na-convert at ikaw ay inaring ganap. Dahil ikay inaring ganap, ginawa kang anak ng Diyos. At dahil ikay anak ng Diyos, ikaw ay binabanal ng banal na espiritu kasama yung ating pagbabago. At pangwalo ay perseverance of the saints. Ibig sabihin, you will persevere. Yung kaligtasan mo mula rito, ay magpapatuloy ka, hindi ka maaaring bumagsak, hindi ka maaaring mawawala. Dahil ikaw ay iniingatan ng Diyos.
Perseverance of the saints, ibig sabihin, preservation of God. Iniingatan ka. At dito naman sa sanctification, ginagawa kang kawangis ni Kristo, nagbabago ka, lumalago ka sa iyong buhay Kristiyano. Then 9 is glorification. Glorification. Na pag sinabing logical, mga kapatid, hindi pwedeng mauna yung regeneration bagong election. Hindi mauna ang pagiging anak bago ang conversion. Logical yan. Sunod-sunod yan. Ngayon, kung hindi natin alam, hindi tayo lumalago sa biyaya at kaalaman kay Kristo, yung ating pananampalataya sa Bisaya pa, tapaw. Ampaw. Wala kang lakas. Matutunod ka sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12 hanggang 13, na tulad ng isang batang sinisiklot-siklot ng ibang mga aral, ang dali mong madala dahil wala kang paninindigan. Logical yan. Sunod-sunod, hindi pwedeng mabaliktad, hindi pwedeng may mauna. Kundi yan ay sunod-sunod. Okay? Sunod-sunod. Glorification. So, ito ay gawa ng Diyos. Ito ay gawa ng Diyos. Regeneration, gawa pa rin ng Diyos. Pero sa gawa ng Diyos, nagkaloob ng faith and repentance. Ito yung response ng tao. Pero saan galing? Yung response niya, galing pa rin sa Diyos. Walang bahagi ang tao. Conversion, gawa ng Diyos. Justification, lalo nang gawa ng Diyos. Adoption, gawa ng Diyos. Sanctification, gawa ng Diyos. At response ng tao. Dapat lumalago tayo sa kabanalan. Nagbabago tayo pang ugali palagi hanggang sa maangkin natin ang bunga ng Espiritu. Lumabas sa atin nang sa ganon tayo magiging katulad ni Kristo. Okay? Pagkatapos, perseverance of the saints, ito'y gawa pa rin ng Diyos. At response pa rin ng tao. Makapagpapatuloy yung mga banal dahil siya'y protektado ng Diyos. At itong glorification, lalo na, gawa ng Diyos. So, tatlong bagay, tatlong order sa order na yan, na may response ang tao. Doon sa regeneration, kaya siya naku-convert at dinastify. Sa sanctification, may response yan. At sa perseverance of the saints, may response yan. Sanctification, kadalasan niya ang ginagamit ay Philippians chapter 2 verse 13. Philippians chapter 2 verse 13. Pakibasa nga po. Pakibasa nga diyan. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyong maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Okay. Ang Diyos pa rin ang gumagawa. Siya nagpe-preserve sa atin. Kaya tayo ay nakagawa, may confluence. Ibig sabihin yung gawa ng Diyos at gawa sa response ng tao, nagkakaisa dyan. May confluence. So may kita natin, ang karunungan at pagkasoberano ng Diyos, o kanyang pagkasoberanya, ay walang aksidente. Hindi aksidente. Walang plan B ang Diyos pagdating sa kaligtasan. Ngayon, ang sabi nga ni Jesus Christ, kung kayo'y magpatuloy sa aking salita, tunay na kayo mga alagad ko. Malalaman ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa inyo. Kaya napakahalaga po sa atin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon.
Diyan tayo tumitibay, diyan tayo lumalago. Diyan natin nakikilala ang Diyos, kung paano tayo tinawag, paano tayo pinili, paano tayo pinanganak na muli. Ang Diyos ang siyang gumagawa niyan. Tulad po ng isang architect, yung isipan niya, kung nasa isip niya, yun yung ginuguhit niya. Yun yung binubuo niya. At pagkatapos, siya din ang nagpapatupad nito sa bawat tao. Yan po ang logical. Anong kaugnayan nito sa atin? Dapat tayong maging mapagpakumbaba, hindi mayabang. Hindi tayo dapat maging mayabang sa kaalaman natin, karunungan natin, kausayan natin. Tayo nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Tayo nabubuhay lamang sa layunin ng Diyos. At ang layunin niya para sa atin ay mabuti. Pero pagdating po sa sanctification, marami po ang hindi lumalago dito. Hindi nagre-respond. Dahil tayo nasa mundo pa. Psalms chapter 1 verse 1, di ba? Ang isang mapalad na tao, ay isang taong namumuhay sa kalaguan, hindi lumalakad sa payo ng sanlibutan. Hindi tumatayo sa daan ng makasalanan. At hindi umuupo sa upuan ng mga manlilibak. Kaso, yun yung buhay natin sa trabaho. Yun ang kasama natin. Kaya minsan, hindi tayo lumalago. Nadadala tayo sa payo. Sobra na kayo. Mag-overtime muna kayo. Sa kanya na yung pagsamba ninyo. Baka mamaya hindi na sumayad yung paan ninyo sa lupa. So nadadala tayo sa payo nila. Kaya, tumatayo tayo sa daan nila. Nakikinig tayo. Yumayabang tayo. Nagiging matabang tayo. Kailangan natin panindigan paano tayo iniligtas ng Diyos. Sa kanyang isipan pa lamang. Minahal ka na niya. From eternity past, kilala ka ng Panginoon. Yung kilala dyan is intimate relationship. Love. Inibig ka na. Kaya pagdating sa John 3:16, alam mo na kung sino yung iniibig na mundo ron. Hindi buong tao. But God loved the world of His elect, that He gave His only begotten Son. Kaya nga, alam na natin ngayon kung ano ang ibig sabihin nun pagdating sa John 3:16. Now, when it comes to chronological order naman, mga kapatid, ito yung aktual na naranasan ng tao. Lahat po ng order na ito. Ito, gawa ng Diyos from eternity past, election pa lang. Pero when it comes to calling, nagsisimula dyan kung tinatawag na Historia Salutis. Ibig sabihin, the history of salvation. Ang history of salvation begins when the man falls to sin. Di ba? Ano yung proto-evangelion? Na text sa Genesis 3:15. Yung unang-unang gospel. Na mayroong isang binhi na magiging tagapagligtas. Doon po ang kasaysayan ng kaligtasan or the chronological order of salvation. So, ang chronological order na aktual na pangyayari ay ito'y sa time ng ating kaligtasan. Ito'y naranasan ayon sa itinakda ng Diyos, maring sa isang sermon nga, ayon sa itinakda ng Diyos, one sermon ka lang, ligtas ka na, o maaring ilang araw o ilang buwan, nangyari yan, di ba? Akala natin, wala na yung minamahal natin sa buhay. Pero makita mo, one time, nandyan siya. Bumalik siya. Why? Kilos na ng Diyos sa buhay niya. Kaya wala sa atin
ang karapatan na manghusga ng tao, mag-condemn ng tao. Dahil hindi tayo ang tagapagligtas. Ang kailangan natin is share ang gospel. Yun ang great commission sa atin. Is share ang gospel. Paliwanag, hindi magpakita tayo ng ating ugali na para bang tayo ay nalulubog sa mundo rin. Dapat tayo maging tulad ng punong kahoy na laging sariwa ang mga dahon. Magandang testimony. At nakikita ang bunga. Kailangan natin yun. Una tayo pinili ng Diyos or kinilala or inibig tayo ng Diyos before the foundation of the world. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po tayo ang unang umibig sa Kanya. Then ikalawa, so pagdating sa chronological order, nakarinig tayo ng gospel. Tinatawag tayo. Meron dalawang klase ng tawag. Ano yung una? Common calling o common grace. At ikalawa ay special grace. Common grace, ito yung nag-i-invite tayo ng ating mga mahal sa buhay sa preaching, sa Sunday school, sa pagsamba. Pero hindi ibig sabihin sila'y ligtas na. Kundi mayroong tinatawag irresistible grace. Effectual calling. Gawa ng Espiritu Santo sa isang tao na sa kanyang pakikinig ng gospel, ang banal na Espiritu kumikilos sa kanya. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ang sabi roon ng Panginoon, papalitan ko siya ng bagong puso, bagong espiritu, at ang aking espiritu ay patitirahin sa kanya at bibigyan ko siya ng kakayanang sumunod sa aking mga tuntunin. Ang Diyos pa rin nagbibigay sa atin ng enablement to obey, to practice what we hear. Ang Diyos pa rin, hindi pa rin sa atin. Tapos tayo nabubuhay lamang sa biyaya ng Panginoon. So, hindi ibig sabihin, nakarnig ka na, ay alam ko na yan, ligtas ka na. Kailangan talaga ang tuloy-tuloy. Kailangan tayo'y lumalago. Sapagkat tanging Espiritu Santo lamang ang maglalagay sa atin, magbibigay sa atin ng bagong puso, bagong kaluluwa, at patitirahin sa ating mga puso ang Espiritu ng kanyang anak. Diba? Sabi nga sa John 1:12, lahat ng tumanggap. Paano sila nakatanggap kay Kristo? Sila'y sumampalataya kasi. Lahat ng tumanggap at sumampalataya ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Bakit po? Galatians 4:6. Ang sabi ron, dahil mga anak kayo, isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak upang manirahan sa ating mga puso. And that's the time na tayo mayroong authority to call God our Abba, Father. Hindi lahat ng tumatawag ng Father sa Diyos ay anak ng Diyos. Tanging yung pinananahan lamang ng Espiritu ng kanyang anak. Yan po yun. Ang banal na Espiritu ang pinakapersona ni Kristo na nasa atin. At ang banal na Espiritu ang siya nagtuturo sa atin kung ano yung dapat natin gawin sa araw-araw. At ang turo ng banal na Espiritu ay laging nasa salita ng Diyos. Hindi maaring humiwalay ang banal na Espiritu ng anumang turo sa iyo o conviction sa iyo na hiwalay sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay Espiritu. Di ba sabi ni Jesus Christ, John 6:63, the word I spoke to you is Spirit. And that Spirit gives life. Kaya yung Espiritu Santo, yun ang pinaka-persona ni Kristo na nandito sa atin. The very person of Christ. Bagamat si Christ ay nasa trono ng kalangitan, pero nandito siya. Banal na Espiritu pa rin. Wala pong pagkakaiba. So, binibigyan ng Banal na Espiritu ng faith and repentance ang isang taong ipinanganak na muli. At dahil dyan,
may response. Ang response ng mga tao is conversion. Magsisisi siya kanyang kasalanan at sasampalataya kay Jesus. Ngayon sa kanyang pagsisisi at panampalataya, bang! Converted na siya. At dahil siya na-convert na, siya po'y dineclare as righteous before God. Matuwid siya. Pag sinabing righteous, parang hindi ka nagkasala sa simula pa lamang. Malinis na malinis ka talaga sa Diyos. Ngayon, dahil sa ikaw ay justified, therefore, yun yung binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Adopted ka. Dahil anak ka ng Diyos, mga kapatid, anong kasunod niyan? Magbabago ka talaga. Mayroong pagbabagong buhay. Ngayon, kung hindi mo alam, ang kaligtasan mo ay ganun pala, sasabihin mo, akong bahala sa buhay ko. Yun yung bunga. Nakikita na nagbabago. Maraming mga ngaral, nangangaral ng katotohanan, pero hindi makita sa buhay nila. Hindi ugma yung kanyang testimony sa kanyang ipinapangaral. Mahirap yun. Kahit tayo ay pupuna sa ating kapwa, pero bumabalik sa atin. Parang mga politician, kanya-kanyang paghahatol sa kapwa, pero sila mas lalo pa. Hindi tayo ganun. Tayo po ay mga tao ng Diyos. Kaya nga dito, sa sanctification, patuloy tayong binabago ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pag-convict sa atin nung salitang ating napapakinggan at nababasa. Kaya hindi sapat na nakikinig lang. Dapat isinasagawa ang ating napakinggan. At hindi lang din sapat ang pakikinig, kundi dapat gawin din natin ang magbasa. At hindi lang sapat ang magbasa, kundi magbulay. Bulay-bulayin ito. At ipamuhay. Ipamuhay. So, yung sanctification, ginagawa talaga natin yan araw-araw. Philippians 2:13 nga pinabasa ko kanina, ulitin ko lang. Ganito ang pagkakasabi. Sa verse 12, ang sabi ni Paul sa mga Kristiyano, sa mga taga-Philippians, wala siya eh. Hindi siya lagi nangangaral sa kanya, hindi siya nagpapayo palagi sa kanila. So, sabi ni Pablo, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama. Yun po yun eh. Higit na hindi ninyo kasama. Higit na walang nakakakita sa inyo. Walang nagmamasid. Kailangan sa ating trabaho, pagpunta ng palengke, ay dapat ipamuhay pa rin natin ang ating pagbabago. Hindi dahil may nakakita lamang. Dapat laging sariwa ang ating patotoo. Kaya ang sabi ni Pablo rito, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. May respeto sa Diyos. At mayroong pagpaparangal sa Diyos. Sapagkat, ang sabi sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Lahat po ng ating kakayanan na gawin ang isang bagay na tama, Diyos po may gawa nun. At para sa kanyang kalooban. Kaya nga, ano man ang ginagawa natin, whatever we do, whether we eat or drink, do all for the glory of God. Walang kayabangan dito. Walang pagmamataas dito. Walang magaling dito.
kundi ang ating tibay at panindigan ay ayon sa ginawa ng Diyos sa atin. Logically, chronologically, ay pawang sa Diyos lamang. Ang response natin is to obey God. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. So tulad ng pagtatayo ng bahay sa aktwal, hakbang-hakbang, hindi buo agad. Naggawa na yung plano, naggawa na yung blueprint, tapos gagawin ng kontraktor, bang! Building agad. No. May kanya-kanyang panahon. Hakbang. Hakbang. Huwag tayong mainip. Foundation, maring matagal. Kita yung foundation sa Ayala. No? 1969, ilang building pala dyan sa Ayala. At kami yung nakakakontrata kay Di Guzman sa kanyang construction. Nag-deliver kami bulldozer para gawin dyan. At nakikita ko yung mga paano gumawa ng foundation ng building. Pagbubutas pa lang, inaabot ng ilang taon. Dahil talagang pinatitibay yung foundation. Pero yung pag-angat na ng building, buwan lang. Buo na. Bakit? Mas matibay ang building, hindi ito natutumba kung matibay ang pagkagawa ng foundation. Kaya step by step. Foundation, inabot ng 2 taon. Marahil din ikaw sa kaligtasan mo, sa pakikinig mo ng salita ng Panginoon, nadidelay. Hindi delay, kundi na exact time ng Panginoon. Ang Diyos po ang nagtakda sa atin kailan tayo mamulat. Ako namulat, 37 years old. Ngayon, sising-sisi ako. Bakit doon ako namulat 37 years? Ba't hindi ako namulat nung 16 pa lang ako para mas mahaba pa yung ministeryo ko? Wala akong magawa. Yun ang kalooban ng Panginoon. Sa akin, pinaranas mo na sa akin lahat ng kasamaan, lahat ng kayabangan. Para maluwalhati ko ang kadakilaan ng Diyos, paano niya ako niligtas sa kabila ng lahat. Mayroong mga aral. So, ganun po ang nangyayari sa atin. Nakikita natin ang gawa ng Diyos, kamay ng Diyos, sang-ayon sa kanyang takdang panahon. Kaya huwag tayong manghina kung di pa natin nakikita ang kabuuan ng ating kaligtasan. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Philippians 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. So ano po ang kaugnayan ng dalawang kaayusan ito bilang ating pananampalataya? Hindi sila magkasalungan, logical and chronological. Magkaibang gawa, pero isang layunin. Hindi sila magkasalungan. Logical ay plano ng Diyos. Chronological ay aktong karanasan ng tao. Isa itong magkabilang aspeto ng isang katotohanan. Kaligtasan ay tiyak dahil nakabatay sa plano ng Diyos. Kaligtasan ay ating naranasan sa bawat yugto ng ating buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Dapat tayong tumibay sa ating pananampalataya. Lumago sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Upang tayo ay huwag matinag sa ating panahon ngayon. Tulad kanina, habang nagdadrive si Brother Remy, napag-usapan namin yung mga corruption. Ang sabi ko, di ba nakakagalit? Sabi ni Remy, oo nga. Sabi ni Nita naman, talaga naman nakakagalit. Well, dapat wala sa atin yon. Isa yun sa mga hiningi kong kapatawaran kaya sa panawagan ni Pastor Mark na magsisi. Bakit ka makagalit?
alam naman natin, babayaran nilang lahat yan. Ayon sa itinakda ng Panginoon. Ayon sa kanyang layunin. Nangyayari ang lahat ng bagay na ito. And we know that in all things, God works together for good. Para sa ating kabutihan. Kung lagi kang nagagalit, lagi kang naninira sa kapwa, mabuti ba yun para sa atin? Dito tayo bumabagsak yun. Patuloy tayong binabanal ng Diyos. Kaya nakikita natin na lahat ng masasamang pangyayari sa mundong ito para tayong banalin ng Diyos. Sundin ang kanyang mga salita. Maging kaiba tayo ng sanlibutan. So kung mayroon tayong galit, nakikialam tayo sa politika, nandun tayo sa vlog, nagagalit tayo doon, nagpapakita na you're not sanctified. Hindi ka nagiging banal. Kundi nagiging katulad ka ng sanlibutan. Ang sabi nga sa Romans 12:2, do not be conformed to the image of the world, but be it transformed by renewing our mind. Renewing, sanctification. Nakakalungkot mga pastor nagipagdebate sa internet. Mga pastor yan ha. Alam nila yung doctrine about order of salvation. Pero nandun sila. Hindi mapigilan. Kaya minsan, pag nangangaral ka, hindi tama sa buhay mo. Mahirap yun. Madiin yung mga binabanggit ni Pastor Mark kanina pagdating sa kasalanan na walang pagkukunwari. Walang pagyayabang. Mahirap. Kaya ang tanging kaligayahan natin, saan dapat? Salita ng Diyos. Upang tayo maging tulad ng punong kahoy na matatag, nakatayo sa tabing ilog. Nang ugat ay talagang nag-stretch, kumukuha ng lakas sa biyaya ng Diyos. Nang sa ganon, ano man ang ginagawa niya ay nagtatagumpay. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan. At laging sariwa ang kanyang mga dahon. Magandang patuturo. So we have to grow. We have to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kailangan tayong lumago palagi dyan as Christian. Na hindi natin maiwasan, hindi tayo magkakasala araw-araw. Kahit anong paligo mo mga kapatid, kuskusin mo na ng lahat ng labakarang katawan mo, paglabas mo, maalikabukan ka talaga. Pag uwi mo, nalalagkit ang katawan mo. Bakit? Apektado ka ng sanlibutan. The same with sin. Nandito po tayo sa mundo. Magkakasala talaga tayo. Pero hindi na hulugan, lagi tayong nandun sa kasalanan. Kundi dapat tayong naghuhugas, naglilinis. Ano makapaglinis sa atin? Salita ng Diyos. Tinuturo sa atin ng Diyos kung anong dapat nating pagsisihan. Anong dapat nating baguhin sa ating buhay. Napakalaga na may lagay sa puso natin logical and chronological order of salvation. At yan ay pag-aral natin isa-isa sa loob ng 4 na buwan o 5 buwan. So, yun po ang ating pag-aaral. Introduction ng order of salvation. Sa lahat ng ito, si Kristo ang sentro. Siya na nasa plano ng Diyos bago pa lahat ng panahon. Siya rin ang ipinadala upang ipanganak, mabuhay, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan.
Si Kristo rin ang ating aasahan sa araw ng kaluwalhatian. Kaya kay Kristo lamang tayo magtiwala sapagkat siya ang Alpha and Omega sa ating kaligtasan. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong kabutihan. Hindi niyo kami iniiwan sa aming sariling haka-haka o damdamin, kundi nariyan palagi ang iyong mga salita upang kami ay mamuhay dito, lumago sa kaalaman, lumago sa biyaya sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya Lord, salamat po sa panimula ng pag-aaral namin tungkol po sa kayusan ng kaligtasan. Nawa pagpalain niyo kami na maging sa introduction pa lamang ay amin na pong dala sa aming mga puso ang mga katotohanan ito. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.